Narito na ang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Si Rodel Fernando at ang Diyosa, Pelita Peralta Uy. Pelita Peralta Uy. Dito sa Showbiz Galore. Good afternoon! Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa aming mga Galorians. Welcome sa programa ninyo, ang Showbiz Galore. Ito po ang inyong reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. At pag may reyna, kasama siyempre ang Diyosa, Pelita Peralta Uy. Siyempre, Diyos ang yes, oo. Hello, Rodel. Magandang hapon sa'yo. At sa mga nakikinig, good afternoon. Ngayon ay araw ng Wednesday. I like weekdays. Ibig sabihin niya na umabot na tayo ng gitna. Dapat energetic pa tayo. Yesterday. Ano, kumusta yung dalawang araw? Dalawang araw ko, wala akong tulog kasi pagkatapos ko magtrabaho ng negosyo namin, kailangan pumunta dito. Pero masaya ako kasi mga guests natin, dahil natin natutunan, diba? Oo. Lalo na. Want to say hi to Miss Princess Punsalan. Yes, oo. Maraming salamat sa pagbisita mo kahapon. Diyos ko, ang ganda-ganda ng usapan natin. Grabe. At nangako siya na babalik daw siya bago siya umalis. Bago siya umalis sa Amerika. 1 month lang siya dito. Yes, oo. Oy, nako, Rodel. Special. We have to feel, I think today, ngayon natin malalaman at mararamdaman na we are beautiful. Yes, oo. Pero ako, alam mo, kinakabahan ako. Kinakabahan? Oo, kasi ang makakasama natin icon. Ay isang icon. And I think kahit sinong kaharap niya, kahit na pareho silang nasa beauty, fashion, or movie industry, kakabahan pagkaharap. Yes, Meron talagang dating, medyo kaba tayo. Pero bago ang lahat ng yan, syempre ang ating OPM Song of the Day ay ang Akala Mo ni Aiza Sigera. Okay, para sa mga nakikinig po, eto po si Aiza Sigera ng, anong song niya? Akala Mo. Okay, nandito po si Aiza Sigera. Maligaya ka pag ako ay masaya. Akala mo hindi ko naisip na kasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko, alam ko nakinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo hindi ko pansin. Akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin. Akala mo hindi ko napansin. Akala mo hindi ko narinig tibok ng puso mo't kapa ng dibdib. Akala mo hindi ko nadama na may kasama ko sa lungkot at saya. Kapag kailangan kita, tumarating ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo
This song is brought to you by PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Akala mo, Aiza Aiza Seguera. Oo nga pala mga listeners, no, yung album po ni Aiza Seguera na collaboration with Ryan Cayabyab nakalabas po. Sa mga record bars po Napakaganda. under Universal Records. Records. Ayan. At Ito, syempre, sige, umpisa natin. oo. Pero bago yan, ang lahat po ng yung mga gusto po makibahagi sa aming programa, mag-text lamang po sa 0977-342-1644. Ulitin ko po ang aming text line, 0977-342-1644. Okay, ipakilala mo na, partner. Mga listeners, I think everybody now, alam mo, nag-ano lang ako sa Facebook ko, ang dami kong PM na mga katanungan. Oo, so hindi pa nag-uumpisa, loaded na po kayo sa tanong. Okay, mga listeners, it's an honor po na nabisita tayo ng, icon, inspiration po pagdating sa beauty, fashion, ng ating industriya. Ito na po siya, Mr. Fanny Serrano. Hello! Good Alam mo, kailang pantayan ko energy nyo. Itong oras natutulog na ako. Ay, naku, 5 o'clock ko. Ang 5 o'clock ko yan ang prime time sa radio. Prime time ho. At natutuwa kami ni Rodel. Maraming salamat sa A-Try Media. Inilagay tayo sa oras na ito. Parang feeling ko tuloy. Opo. 5 o'clock po talaga ang teleserye. Ito yung yung mga galing po sa trabaho. Yun. Nakatune in na po. So, good afternoon po sa inyong lahat. Lalo sa mga misis na nagluluto na para sa Ayan, oo. May darating na si Mr. Kailangan diba? magluto. Kaya habang nagluluto kayo, sabayin nyo na rin ang punas-punas, hinailamon, para mabango kayo pagdating ni Mr. Yes, tama Isa mo na po. yung beauty tips ko agad, ha? Agad. Nakakatuwa ka talaga kayo. Parang ang saya-saya ng buhay nyo. Tita Ay, oo. Fanny. Napakasaya ng buhay ko dahil ang dami kong problema na nasusolve ko naman agad. Oo. Kasi napaka-boring yung ang buhay mo, yung parang dead man na wala lang. Ay, boring yun. Maganda yung pag-delete mo pa lang, may problema na ako sa parlor, may problema na sa butik, may problema sa bahay. Tapos ngayon, gumagana yung utak mo. Paano ka gagalaw? At saka parang binabalansin mo utak mo, anong gagawin mo? Mag-isip ka, kung ito kaya gawin ko, ay hindi maganda. Kung ito kaya, hanggang makahanap ka ng isang magandang solusyon. Alam mo, I can relate to you Tita see? Fanny. Diba? Kasi pag creative mind ka, may artistic ka, meron. pag-gising mo pa lang, hindi mo alam kung ba't nakalista na lahat yung gagawin mo. May taranta ng konti, tapos isip ka ng isip na ABCD, ganyan. Mga Kaya diba solusyon. sinasabi ko sa'yo, aruray na ako, half day pa lang, but I'm happy. Happiness Kasi yun. may, thinking is, one of the best, yan, Exactly. adrenaline ka, tita, di ba? Kumbaga, ang utak natin, diyan na binigay yan ng Diyos Para Yung utak gamitin. para gumana, gumalaw. Kaya I cannot imagine yung mga taong nakikita no kay standby na walang ginagawa. Ano kaya iniisip nito sa nagbabiyahe ko? Di ba? Talaga po. Oo, iniisip ko kung ano kaya iniisip ng mamang yun? Nakatula lang gano'n, nakatingin sa lupa, nakaganyan. Ano kaya iniisip niya na walang ginagawa? Parang yung buhay, yung parang wala lang. Oo. Sabi ko, paano kaya sila, parang ang hirap lumipas ang buong araw mo na wala kang hindi ka productive. Correct. Oo. Hirap yun. At saka yung mga tao na lagi nalang tinatanong yung sarili nila, bakit ako nakaganito, bakit tatanungin mo ang buhay mo bakit nakaganyan, dapat ang utak mo may naiisip yan para hindi ka maging ganyan. Diba? Ganun lang ka talaga ang buhay. Gamitin ang talaga utak. ni Tita Fanny, beautiful ang kanyang thinking, Oo. beautiful ang kanyang pananaw, beautiful Maganda ang- lahat para sa kanya. I think kaya siya nandun sa work na yun. Oo. I'm 67 years old. But look at you. Oo. Talaga, yung ngayon ko na-experience na parang ito yung ito yung kabataan ko pa, yung nararamdaman ko ngayon. May second wind, tita? Oo, hindi yung parang, kasi may mga customer ako, mga 50 years old na, mapupunta sa parlor. Alam mo, sa totoo lang, inaakay, tapos ang kilos dahan-dahan, tapos ang salita, ang bagal na, di ba? ang bagal na, tapos ang wrinkles nila talagang super. Kaya pag nalaman nilang 67 years old ako, what? Pwede pala, oo. Sila. Ano ginagawa mo? Wala ho. Hinaharap ko po problema ko. Kayo ba? Walang kayong problema?
Meron din. Hindi ata alam mo, pag ang problema, iniiwasan mo, hindi nawawala. Oo. Harapin mo. Actually, yun nga ho ang mga nasa PM ko. Actually, nalagay ko dito. Yung nasa private message ko, ang tinatanong nila sa akin, di ho ba hindi na si Fanny Serrano, hindi na talaga siya bata. Oo, hindi na. Bakit? Pero daw, active na active pa kayo. Malakas pa rin hanggang ngayon. Tapos, pag nakikita daw kayo sa TV, masayahin kayo. Correct. So, ang tinatanong nila is, meron ho ba kayo na psychological na tinuturo sa tao about the pananaw? So, since you started it already, kayo ho ba ay ganon? Hindi lang daw external. Ano daw ang sinasabi nyo sa mga clients nyo? Unang-una, bago matulog ako, syempre, tawag doon, yung nangyari nung buong araw, pag-aaralan mo. Kasi wala ka nang gagawin, matutulog ka na lang. Pero ang utak ko, ano ba nangyari? Teka muna, ba't nagka-problema yun? Inabalikan ko, tapos iniisip, teka muna, kakausapin ko itong taong tubukas para hindi na maulit. Kumbaga, nagpa-flashback ako yung nangyari ng buong araw para ano yung hindi na dapat ulitin, ano yung dapat ulitin. Oh my God, it's good to know I'm not alone. Kasi minsan nakala ko may pagkaano hindi, na ako. Kapatid, madami tayo. Ano ka ba? Tama pala. Madami tayo. Kasi sa gabi, lumalabas lahat. Tapos yan, of course, pag matutulog ka na, of course, talagang pinaka-importante, prayers. Talagang diretso ko, I talk. Lord, bakit minsan tinatanong ko sana, Lord, hindi nangyari yun. Pero kung yun, ginawa mo yun, dahil may lesson ako mapupulot, thank you, Lord. Ganun ako makapag-usap para siyang he is alive na nasa harapan ko, nakipag-usap ako, nakapikit ako. Then the next morning, parang friend, best friend. Friend mo yan eh. Kaharap mo lang pati po kasalanan, siya. pati yung mga nagawa ko, di ba, tita, ganito. Yes. Pati yung nagawa mong mali, hindi ka nahihiya, di ba? Pero kung Lord, pasensya ka na. Pero minsan sumbungan mo rin, sumbungan diba? mo Kuya siya. Taong yan, talagang gusto ko na yun, Lord, diba? Tsaka pinaka-importante, alam mong bakit? Yung humility na aminin mo na nagkasala. Lord, ang pangit ng bunganga ko kanina. Tsaka Lord, nagbiro ako kanina, hindi magandang biro, makang na-hurt yung taong yun. Lord, I'm sorry po. Ganun lang eh. Tapos kinabukasan, pagising mo, hindi pa ako dumidilit ang mata ko, ayun na, gising na ang diwa ko, yung pagkatao ko, alam kong gising na ako, hindi na ako natutulog. Yun na agad, Lord, thank you. Hindi pa dumidilit ang mata ko, thank you. Alam kong buhay na naman ako itong araw na to. Salamat. Tapos pray ka na. Pray na, pray. Mga nasa mga 30 to 1 hour yan. Kumbaga, nililift up mo yung gagawin mo. Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang yaya ko. Lalo pag may schedule na aalis, ang sakit ko kasi sa umaga, nahihirapan akong maagang mag-schedule. Lalo ba, photoshoot, commercial shooting. Maaga ka gigising at maaga ka alis kasi may call time ng 8. Opo. Ang oras ko sa banyo, pinagdadasal ko, Lord, pabaksakin nyo na to, ha? Hanggat maaga kaysa doon pa ako abuting somewhere. Kasi dumarating yan na kailangan mga nasa 8:30. Minsan dapat 7 umaalis ka na. Naku, pati yung pinagpipray ko, praise God, natutupad naman. Answered prayers naman. And then after that, ayan na, harapin mo na ang hindi ka pa bumabangon. Kuya, kasi po si ganito, yung ganun po, nagganon. Umulang kanina po, tumulo po doon sa butik. Talaga, kumbaga para bang ang purpose nito, painitin uli ang ulo ko agad. Hindi pa ako bumabangon. Siyempre, inisa reaction, talaga? Yun na lang ang reaction mo eh. Kesa, what? Wala, sira na araw mo. So, ang inaano nyo, it's positive, ano? And humor, I guess. I think that's one blessing that you have and a gift. Hindi niya dinadaan sa init ng may ulo humor agad. Ka, Tita Fanny, kasi ang sayahin. So, kahit na yung mga ganyan, kung ano lang nangyari, papatawanin niya yung sarili niya. Para wag na lang siyang mabad trip, ano? Minsan, gaganti ako ng joke sa sumbong nila, napapatanga sila sa akin, joke ba yun o serious? Nalilito ngayon sila kung, ano ba yun? Parang, sige na, gano'n na nga, ayusin nyo na yan. Oo. So, tita, ganito. I think now, you said nga yung kay Lord ka nagsa-start, kay Lord ka nag-e-end. Yes. Pero before that po, no, let's stand up before. When you were start, kasi ngayon, iba ho ang nakikita kong passion nyo sa
ng beauty sa tao. Meron ng tinatawag na you want to change them for the better. Meron ng ganung transformation. Yes. Meron na kayong tinatawag na anong yung purpose of doing it. Nung dati ho ba, nung nag-umpisa kayo, naisip nyo bang, hindi, gusto ko maging confident ka? Or you're just doing it for your craft? It's work. Your work lang ho ba yun before? Alam mo, umpisa ko kasi sa buhay ko sa parlor, boy. Okay. Taga-tao ng taxi, tagawalis ng pinaggupitan ng buhok, tapos kailangan yung mga clip doon nakakalat, pupulutin mo. Yun ang inimpisahan kong trabaho. Bili ng merienda. Tapos, ang nangyari doon, dahil sa inggit, kasi ang binibigay sa aking tip, barya. Nakikita ko yung mga makeup artist, hairdresser, papel ang tip nila. Pero sa'yo barya. Sabi, ba't sa akin barya? Dahil sa inggit, nagpursige ko. Para kailangan makatikim ako ng papel. So, tita, no? Okay, you started as a boy and with all the proudness naman yan, with pride na sinasabi niyo. Kasi ito kayo nag-start, no? Oo naman. Okay, paano po yun ba ay inborn talent? Kasi ang sinasabi nila, like, ibang artistic natin, it should be inborn. Like, when you're a writer, you're a born writer. So, ang pagiging artist and stylist po ba is a inborn talent po ba yan? Or pinag-aralan niyo po? Hindi ko alam ang kung inborn ito. Pero ito, ang lagi ko sinasabi, it's a gift. A gift. A God-given talent. Oo. Hindi ko masabi. Siguro kung hindi ako nakapag-umpisa magtrabaho sa parlor bilang boy, baka hindi ko na-discover itong gift na to. Yes, opo. So, yun ang nangyari nun. Kumbaga, palagay ko, nasa kamay ko na yun, hindi ko na nakukultivate. Tapos, nakakakita pa ako kung paano ginagawa. Hindi nga maganda ang reaction ko pa nakita ko may ginagawa eh. Ito reaction ko. May magme-makeup. Okay, mas maganda pa dyan ang gagawin ko. Hindi maganda yan, mas maganda gagawin ko. Even in that position na you said nga, you're a boy in a salon, meron na kayong eye for beauty. Alam niyong magandang pag-makeup at hindi. Yes. Kumbaga, meron ng ganon. Meron na eh. Kaya ang ginagawa ko, kasi pag boy ka, dapat wala ka sa parlor, narurong ka lang sa loob. Ang ginagawa ko, nagpapakasipag ako, punas ako ng punas ng salamin, pero yung salamin ko, tagusan ng tingin ko, nakatingin doon ako sa mini-makeupan. So you're already. Minsan siniluloko na nga ako ng mga senior doon eh. Hoy, baka masira na yung asoge. Baka mabura na yung asoge ng salamin. Ang true person, para masabing may ginagawa ka, kaya para hindi ako mapagalitan. So, Tita Fanny, nagsimula kayo, gupit po ba? Gunting po ba ang unang hinawakan po ninyo? Hindi. O makeup na po talaga? Hindi rin. Ano po? Shampoo boy. Yan ang sinunod ng kulay. Shampoo boy muna ako. Diba? Kasi, hindi pa eh. Okay. Kaya lang ang nangyari sa akin, every time na uwi ako, yung mga wala pa akong kilala mga models noon at saka wala akong nakikita mga magagandang tao sa paligid ko na pwede kong paglaruan. Mga katulong ng kapitbahay namin ang mini-makeover ko. Okay. Doon nag-umpisa yung talent ko sa pag-makeover. Wala akong takot na pag nakita ko mukha nito, doon ako na-challenge eh. Never ako na-challenge sa isang maganda. Kasi maganda na siya. Ano gagawin ko dito? Sige, may make-upan ko lang. Pero pag may customer nung araw, na pumapasok sa parlor, nagme-makeup na ako. Naku, sa akin na agad tinuturo ng mga ng mga ibang makeup artist. Hindi nila feel. Doon po kay Fanny. Yun na agad binibigay sa ako naman. Ay, naku. Gustong-gusto niyo po. Kasi nagugulat sila pag natapos yung makeup ko, aalis na, hindi na nila makilala. Sa ganda. That answered the question na bakit nga pag si Tita Fanning humawa, may magic eh. Yes. Diba? May transformation. Pero tita, kaya nga kinonta ko kayo kaagad. Kasi sabi ko, I need about beauty, pero yung may lalim. And that answered it because nag-umpisa kayo yung wala kang makitang mga models na pwede. You started with an ordinary, like ang sinasabi nga, plain looking. Plain looking. Diba? From this, ginawa mo silang ngayon, Divas One. Diba? Sana kung plain looking. Kasi ang mga katulong nung araw talaga noon, ugly duckling.
Tama ba ako? Ang katulong ng araw. Sana yun? No. Hindi naman tayo nang-o-offend. Doon lang tayo sa totoo. Kilala ko ng tao. That's why nga nakilala nga na pag sinabing mukha kang katulong, nagka-term tayong ganun. Because of that. Correct. Ngayon, mukhang katulong ang mga nanay kaysa doon sa katulong. Ang dami ko nakikita. Sinabi niyo pa po. Diyos ko, naka mga kulay nila. Ay, oo. At ang skin. Lalayo pa ba tayo? ang mga attire, di ba? Tayo po. Nagsimula na kayo, shampoo boy. Yes. Pagkatapos po na tita. Ayun no, nag-absent ang makeup artist ko noon. Wala sila, bigla may pumasok na regular customer nila. Naku, nung sinabi ko, ba't wala siya kumakanta sa isang soda fountain yung mga nung araw. Paano yan? Sige na, ako na lang magme-makeup sa'yo. Ha? Gulat siya. Ikaw lang tagatawag ko ng taxi, may-makeupan mo. Pag dalawang isip pa. Oo, pag hindi mo gusto, hindi mo feel, okay na. Pero pagtiyagaan mo na ako, minake-upan ko. At nung gabing yun, na-discover siya ni Artemio Marquez, siya si Lynn Salazar, kung natatandaan mo. Lynn Salazar. Okay. Yung bang asawa ni Eddie Peregrina nung araw na kaya na-discover siya nung gabing inayusan ko siya. Wow. So, okay. Pagbalik niya, at yun may makeup sa kanya, hi, hello, andito na kami. Oo, pero kaya ano ka magpapa-makeup? Kay Fanny. Wala na. Hindi na ako binitiwan. Tapos sumunod ng mga hinawakan ko na, ayan na, pasok na niyan sila Celia Rodriguez, sila Amalia Fuentes, mga nababalitaan na nila, word of mouth. So yun nga po, tita, nahawakan mo si Celia Rodriguez. Celia Rodriguez. Di po ba? Sa panahon pong yun, di ba? Icon na icon pa. Hanggang ngayon, icon si Manay. Hindi po ba kayo kinabahan or ano? Kasi, unang artista hinawakan nyo ay si Celia Rodriguez po. Alam mo, anong feeling? Hindi ka ba, pag kinakabahan ko yung maganda sa akin, nung walang nginig, walang nervyos, ang kaba nasa loob lang, hindi ko nilalabas. Ayun. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga tinuturuan ko sa makeup. Pag kinakabahan kayo, huwag kayong parang nanginginig. Labanan nyo yan. At lalo yung patunayan na ginagamit ko ang kaba ko sa lalo kong yung puwersa ng talent ko. Lalo ko nilalabas. Lalo na pag medyo may pakasuplada. Si Manay Celia pagpasok. Oo, intimidating. Sino si Fanny? Ako po, balita ko magaling ka daw, make-upan mo ako. Makeup, wala kaming kwentuhan. Nung matapos na, tinignan sarili, magaling ka nga, lumabas na. Oh my God! Etong maganda. Yung makeup na ginamit ko sa araw na yon for a pictorial. Front page siya sa dyaryo nung araw na yon. Yung mga tabloids nung araw. The Sun. Yun. The Sun. Ngayon kinabukasan, tawag uli sa akin para magpa-makeup uli. At doon na nag-umpisa yung mga look ni Celia Rodriguez. Yes, because yung collaboration namin. Ang nakikita ko sa inyo, ang maganda kasi from makeup and hair, may style Pag sinabi niya, itong pictorial, kaya rin nga nandito ni si Ari. Kasi naano ko, parang ang stylist napaka-importante sa isang photographer. Kasi talagang, like when you say, the classic, Celia Rodriguez, hindi lang pwedeng parang, okay, makeup mo, maganda. Meron kang nilalagay na something, di ba tita? Parang pati yung kanyang yung damit, naka-coordinated lahat Pero hanggang ngayon, hindi ko talaga mahuli kung ano yung sinasabi nilang kakaiba sa makeup ko sa hawak ko. Hindi ko maintindihan yung... Ay, hindi nyo alam. Hindi ko alam. Kami na ako magsasabi. Kasi tita, I think anybody who will see your work, hindi mo makikitang itong makeup na to ay panggabi sa araw na ito lang. Yung ginagawa nyo ang tao na iba yung dating nila, makikita mo kahit sa picture, lumalabas yung feeling nila, ang ganda-ganda ko. Naging insecure sila. Tita, that's very important. It comes out from the paano sila kinunan, paano sila lumakad sa isang event. Makikita mo, pag ang makeup at hair nila, Fanny Serrano, iba na kagad yung feeling nila, ay, sure ako sa pupunta ako, maganda ako kasi gawa ni Fanny Serrano. Merong ganung effect sa tao. So, ang tita ganto, kayo ho ba ay nakaranas na isang celebrity na ang feeling niya kahit maganda siya ay hindi siya maganda? Ay, sorry, pero wala ako naramdam, wala ako na-encounter na ganun. Walang nagsabi na ko, Tita Fanny, sabi nila maganda ako pero yung feeling ko hindi. Wala. Oo. Ang lagi ko naririnig,
Yung bang, ay salamat, kumpleto na ang karir ko, nahawakan ko na raw sila. So lagi talagang beautiful ang tingin niyo. At galing to sa bibig mismo ni Chris Aquino na meron siyang guest sa show niya. Sabi na, you know what? Wala ako doon. Talagang ang career ng isang artista hindi complete pag hindi na Pag sinasabi po yon, Tita Fanny, ano po ang feeling po ninyo? May dialogue ako doon. Ano po? We. Oo. Bakit tayo continue? Dumating na isang guest natin. Oo. Buti nakarating ka. Ha? Pika na. Oo. Introduce na natin, no? Yes, introduce mo na. Listeners, nandito na po ang isang pinakamagaling na photographer. Yes. High fashion photographer na si Ari Simangan. Hello, Good afternoon, Ari. Oo. Kamusta ka? Ang gwapo mo, ha? In person. In person. Lakas ang boses mo. Oo. Mahihain nito. Mahihain ka ba? Kaya kailangan itulak yan. Opo. Wala yung hiya. So, Ari, nakita mo pa ang topic natin naman. Alam mo, paano ba lumalabas? Paano mo natutulungan ang mga babae magsabing, I am beautiful? Oo, ikaw, paano mo ginagawa yan sa iyong eye pagdating sa photography? Number 1, bagong simula ng shoot, kailangan masabihan mo muna sila na you have to be confident, and then you have to be yourself, and then usually kasi binibigyan ng mga pegs ang mga models na ganun. Huwag nilang ibase sa nakikita nila. Kailangan may sarili sila. Attack. So, kinakausap mo muna. Para maging komportable din sila. I'm very interested about the collaboration of the hair makeup artist. Kahit lagi nilalagay yan kahit sa ang litrato, talagang papakita talaga kung sinong... Hindi pwedeng wala. Kasi makikita. Pwede kang mawala ang stylist Pero yung hair makeup yes, hindi talaga. Ang collaboration ninyo, before ba the shoot, kailangan mag-usap kayo ng stylist, ng artist, and photographer, mag-uusap po kayo, gantong kailangan, ganito yung ganyan, tapos mag-uusap muna kayo? Yeah, kailangan planado muna. Meron tayong tinatawag na mood board para nagkakaintindihan kayo. Mood board? Yeah. Okay. Kasi doon mo malalaman kung sino yung tamang hair and makeup artist, sino yung tamang stylist na kailangan kunin mo para sa shoot na yun. Certain shoot. So, Tita Fanny, yes. Ikaw, prangka ka. Ikaw ba, pag may photographer na hindi... Meron ka ba mga photographers na sasabihin mo kukunin ka kunyari, I'm a client. Ako, Mr. Fanny Serrano, Tita, kayo ang aking gustong makeup ganyan kasi magaling kayo. Ito ang photographer ko. Na hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Pero kayo ba magsasabing hindi kunin mo si ganito, ganyan. Tumatanggi po ba kayo? May ganun? Sa totoo lang, kagaya sa kaso namin ni Ari, hindi kami makakilala nito. Okay. Nung nagkaroon kami ng collaboration with our last photo shoot para kay Nerico. Nerico, yes. Doon ko nakita yung photograph. Yes, oo. Ako, I'm so happy working with yung mga kakilala ko na. Yes. Pero very challenging sa akin ang makatrabaho ang mga baguhan. Kasi bagong dugo yan. Kumbaga, new blood. Diba? Alam mo, Tita, ang consistent kong naririnig sa inyo, it's always like, anything like that is a challenge. Challenge parang sasabihin, ako kasi yon, kakabahan ako na, oh my God, hindi ko kilala tong katrabaho ko. Baka naman pati trabaho ko, pati yung gawa ko, mat-apektuhan. Kasi diba, you have to take care also of your name. Kasi meron mga iba na kapag walang pangalan, baguhan, ay ayoko. Hindi naman lagi minamalit pa. Pero parang feeling mo, baka pati ako ma-apektuhan, pati maganda. Yes. Pero for Tita, we'll always say, challenge sa akin yun. Para kasi tulong siya. Alam ko sa sarili ko, kahit na medyo mahina siya o baguhan pa lang, alam kong masusuportahan ko siya, madidiktahan ko siya. Yan ang maganda. Kumbaga, hindi ako yung mahihain na rin ako, wala na mangyayari. Ano resulta? Tama. Hindi, tsaka doon ko binibase. Doon ko binibase sa sinasabi lang icon. Icon ako. Paninindigan ko. So, itong si Ari, naging problema ko dito, hindi kami nagkaroon ng ano ba yung board na sinasabi mo? Mood board. Mood board. Mood board, yes. Lahat ng mga baguhan, pag nalaman nila ako makeup artist, dresser, stylist, tsaka designer, mag-PPM na yan. I'm so honored to be working with you. Yeah. Ngayon, ano na? Wala nang kasunod.
Yung bang, ano ba? Wala mo lamang, ito ang style ko kasi. Walang ganun. Basta, they're all excited to be working with me. Yes. So, pag nakita kami in person, ayan na. Nung una ko siya nakita. Nung una ko siya nakita, na starstruck ako. Ano kayong gagawin ko? Oo, yun na lang itatanong ko sa'yo. Nung malaman mo, fan si Rano. Kakaba siya. Kaya mo ha, starstruck ka dyan. Hindi, tita, may ganun ka. Ewan ko, hindi ko nararamdaman. So, I'm basing it with your pictures. I saw your Facebook. Thank Yes. Tingnan ko lahat and I said, wow, this photographer talagang meron noon, may mata. So nung nakita mo siya, nawala lahat yung feeling mo, ang galing ko na. Tapos bigla kang naging ulit, neophyte. Nag-Google muna ako. Nawala ka. Pinaghandaan mo talaga. Oo. Ano ba, Ari, si Tita Fanny, shinare niya paano siya nag-start. Isa siyang boy muna, tagalinis sa salon, nag-shampoo, hindi boy? na nag-aral na kung ano, tinitingnan lang niya kung paano ginagawa at biglang may isang kliyente pumasok doon, minake-upan niya. Ikaw, model ka, nag-start, right? Start ako ng mag-model. Doon ko rin na-discover na may hilig pala ako sa photography. Bakit? Bakit mo na-discover may hilig ka sa photography? Nangingialam sa mga photography. At saka, nakikialam ka ng shot, ganyan. Yeah. Sisilip agad. Sasabihin mo dapat ganito, ganon, mga gano'n. Kasi mga 2007, marami na mga papasok ng mga foreign models. So, parang iniisip ko, parang hindi na rin ako pabata. Kailangan mag-isip na rin ako ng mga pwede kong gawin. So, Ayun. Ang ganda ng utak mong yun, ha? Kasi parang kung titignan, matama ang thinking niya. If you're a model nga naman, it will not be forever na ma-hot ka or mabenta ka. Because nasa age yan eh. Diba kahit magandang, gwapo ka pa, or pag sinabing, ito na yung age, ay matanda na yan. Diba tita, may pagkaganyan naman talaga sa industry. So talagang naisip mo kaagad yun, ha? Ang modeling di tatagal. Ang photography, talent, tatagal. At bakit, Ari, mas pinili mo ang photography kesa sa modeling? Kasi nung time na yon, mahilig talaga ako sa arts, sa music. Dati ako naggigitara din sa banda. Parang nagigitar ka pa ngayon. Yeah, hanggang ngayon. Oo. And then, sinubukan ko lang. Sa umpisa, mahirap talaga. Lalo na kung wala kang kilala. Wala kang mga connections. So, nag-try lang ako. And then, at trinay mo rin ako, no? Pero nakakatulong sa career mo, no? Yung pag sinabi, sino-sino na nakatrabaho mo. Tapos may name na, Fanny Serrano, di ba? Parang, okay. And then, lalo na yung maraming followers. Pinag-follow sa'yo kasi kasama mo siya. Parang yan naman ang style ko, maski sa mga bagong stylist. Yung mga bagong mga kasama ko, yung support, pinapangako ko sa kanila. So, pag nagpo-post ako, hindi ko, hanggat maaari, more, lesson sa akin, sila ang more. Kasi, pagod na ako, yung mga feathers sa ulo ko, ang bigat na, hindi ko na makaya. Oo. Tsaka di ba tita, ganun yun? Malalaman mo ang successful people. May difference eh. Ang successful people, you lift people up. Ang unsuccessful people, tinatadya ka mo na wag maumangat. Makikita mo ang difference. That's why I always base it on that. Pag nakakita ko ng tao na tumutulong sa iba na pwede mo sabihin, ako, pwedeng maging karibal ko to. Pero pag the moment tumulong siya, alam ko na successful siya. Pero yung mga iba na, Diyos ko, talagang sinasar ang pinto. Correct. In this industry, entertainment industry. So, tita, papasok pa lang, ginagano na. Tita, ano po yung mga ina-advise mo sa mga baguhang tinutulungan mo? Like kay Ari po. Si Ari, sabi ko, uy, relax ka lang. Kasi nararamdaman ko. Kinakabahan sa'yo. Your presence alone. Hindi sa relax eh. Mararamdaman mo yun eh. Unlike yung mga ibang mga photographers, sila Jun De Leon, si Raymond Isaac. Kasi Jun De Leon na yan. Kumbaga, ang biruan namin, kumbaga meron na eh. Ang collab namin, may relationship na. Pero kasi kayo first time. Pero yung mga baguhan, lagi na lang, hindi mo malang, asan ang photographer dito? Ando doon sa sulo, nakatanaw sa akin. Hindi ka na. Umpisahan ko ng biruin. Para malaman. Pinifeel at home ko siya sa akin. Ayun. Actually, tita, I'll tell you something. Kami ni Rodel kanina,
we were talking na, oh my gosh, nakakaba because it's you. Opo. Talaga? So, the moment you started joking on the table, Nagiging ano na tayo. mas na-relax kami. Comfortable. Because siguro if you entered like that, na parang, Oo. tita, baka magkakasakit ako. Sasabihin ko na lang dito, off na lang ako. Yes, so, And even you, Ari, kasi sa pictures mo, nakakatakot ka, ha? Nakakatakot. Hindi, Pero nung pumasok ka, parang, ay, iba pala. Ngayon. At bago tayo magpatuloy, ang ating oras, alas 5:38 na po ng hapon. Parang ang Ang haba oras na na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Nagbabalik pa ang Showbiz Galore. Balita sa tanghali. Mga napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto na hitik sa mga napapanahong impormasyon. Pakinggan tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang mga batigang doktor sa bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Kalusugan ay Kayamanan. Dito lamang sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting. Pag-ibig, musika at iba pa. Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. Magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mang-aawit ng ating bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat na kaya sa iyo ako'y humana. Sa programang Pag-ibig, musika at iba pa. Mayroon ng iba. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting. Ang himpilan ng Serbisyo Publiko, DWBL 1242, 8 Tribe Media Broadcasting. Narito na ang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Si Rodel Fernando at ang Diyosa, Pelita Peralta Uy. Pelita Peralta Uy. Dito sa Showbiz Galore. Nagbabalik ang programang Showbiz Galore at kasama pa rin natin si Tita Sani Serrano at si Ari Simangan. Ayan, Okay. oo. Pagbigyan muna natin ng mga nagtitext sa atin baka magtagpo, di ba? Okay. Mula kay Grace Valera ng San Juan. Good afternoon, Kuya Rodel and Miss Pelita. Hello. Isa na po ako sa Avid ang ibig niya sabihin. Ano ba nakalagay? Valid. Valid reason. Avid listener ninyo. Very interesting po ang topic nyo today. Question, paano po kung ang boyfriend nyo ay lagi kang pinipintasan at kinukumpara sa other women who are prettier than you? Ay, naku, ang simple po naman. yan? Ang simple na solusyon Tita dyan. Tani. Diba? Oh. Ano pangalan niya? Si Grace Valera po ng San Juan. Grace! Palitan. ay, fantastic advice. Yes. Imagine mo yan, Grace, kung halimbawa pag nag-asawa na kayo, kung gaano ang magiging buhay mo dyan na bawat kilos mo pinipintasan. Alam mo, kung talagang mahal ka ng taong yan,
hindi ka pipintasan, maaaring iparating sa'yo ng maganda, pero kung brutal na kapintasan ang sinasabi sa'yo, humanap ka na ng iba na lang. Baka akala ni Grace, parang, ay, pag nagpa-makeup ako kay Tita Fanny, okay na. Hindi ha. Talaga Hindi. parang boyfriend mo, pintas ng pintas, kahit anong gawin mo day and night. No? Sana nakikinig ang boyfriend mo ngayon. Hindi, wala akong keber na magalit sa akin. Oo, hindi pagalitan pa. Masamang ugali yung ganun. Pintas ng Girlfriend pa lang pintas. ikaw, pinipintasan ka na. Wag pag-asawa na kayo. Nag-asawa ka, nagbuntis ka. Nagbuntis ka na. May Ay, res- nako. Diyos Oh, ko. ikaw, Ari. Pag ikaw ba may girlfriend, ganon? Ay, hindi. Kasi sa umpisa, bakit mo niligawan yung tao kung kapag naging kayo na, pipintasan mo naman. Oo nga. Kailangan tanggapin mo kung anong meron siya. Ikaw ba nagpupuri sa isang babae? Like, kunyari, may girlfriend ka, may partner ka, pinupuri mo? Like, you're so beautiful today. Mga ganun ba? Ganun. Sa akin, pinupuri ko pag sa work. When it comes to work. Sa Kasi work lang. kailan mo kasi talaga magbigay ng compliment para mas maging confident yung subject mo. Okay. So, that's the way you inspire para, at nafe-feel nila yon. Okay. From Cindy ng Montalban, Rizal. Good afternoon po, Ma'am Pilita Sir Rodel, sa ating magaling na fashion icon na si Madam Fanny Serrano. Madam talaga. Oo, Madam talaga. At Ari Simangan. Ask ko lang po kung ano ang inspirasyon nila, kung bakit gumagaling sila sa larangan ng pagpapaganda. Ba't kayo gumagal? Ano daw inspirasyon? Ikaw muna. Baka gayahin mo ako. Sa larangan mo, Ari. Inspirasyon kasi lahat. Pagdating sa photoshoot, iba't ibang tao, iba't ibang mukha ang nakakatrabaho. Yes. Parang ang kailangan mong gawin, very challenging na kailangan mo silang mabigay yung best nila. Yung tipong hindi nakikita ng everyday, hindi nakikita ng ordinaryo na look nila, kailangan mo mailabas. Oo, so yun ang inspiration mo. It's a challenge also. It's a challenge. Kasi very natural attack. Natural. Hindi yung acting na acting o project na project. Kailangan nagpapasexy ka pero hindi yung trying hard nagpapasexy. Yung hindi pilit na pilit. Very, very subtle na parang yun ang character mo. Kasi sometimes sa amin, merong peg na may character, sasabihin, ang character mo ganito ha, social ka. Kailangan, hindi ka social trying hard, hindi ka mukhang social climber. Hindi Tama pa po. Social. Kailangan, very, very natural na social ang beauty mo. So, paano nyo inaano yun? Kunyari, like ako, baguhan, wala akong alam. So, how will you tell me now na, kunyari lang naman to kunyari mag-nude photo ako sa isang sexy magazine. Biglaan. So, anong sasabihin mo sa akin, tita? Anong sasabihin mo sa akin, Ari? Para I'll feel sexy. Di ba kasi mahihiya ka, feeling mo, baka naman di ako sexy. How will you handle that? Palalakasin lang natin ang loob Yung iba nahihiya, yung iba mag-isip kami ng ibang character or celebrity na yun ang kayahin mo, yun ang kopyahin mo, yun ang para meron silang pumapasok sa isipan nila. Tapos gagawin nila yun. Gagawin nila yun. Pag, too much, minus, sa 10 points, gawin mo lang 5. Kasi minsan meron 11 Sabi, hinihingi mo lang 10 points, nasa 11 na sila. Sobra naman. Sobra. Paano mo naman babawasan yan? Minsan naman, napaka 5. Pwede bang gawin mo lang kahit 8 man lamang? Magpapadagdag ka. Ayun. So you really communicate with the model, with your subject. Mood board. Yung aanuhin mo sila. Ang mood board ba? Parang yung namin, pag sa amin naman yung art board namin, pag gagawa kami commercials, parang yun ang tawag ngayon doon, mood board. Yung mood, ng paano. Sa photography like pala, ganun. So ikaw, kunyari, babae yan. Na siyempre, kunya makita ka na sexy shots ka, nakikita ko ha. So paano yun? Ari, yung mga sexy mo na naka-nude sila. Ang ganda. Ang ganda. Artistic ka? Hindi siya pangiting na class. Hindi ka naaapektuhan. Diba? Kasi usually ganyan kapag nakakausap mo na sila, marami kang maririnig na negative comments like, ay, ang taba-taba ko dito. Oo, totoo yan. Taba-taba ng hita ko. Papayatin mo ako dito. Yung chan ko. Pero first of all, kailangan sabihin,
hindi naman kita i-invite kung wala akong nakitang maganda sa'yo. Oh, okay. Are you the one choosing the models? Yes. For I choose the models. Ay, may name na. Nagpipili na. Diba, tita? Ganun yun eh. Pag medyo meron ka ng ako pipili ng models, may say. Okay, balikan natin ang ating mga nga pala, texters pa. Inspiration daw po, Tita Fanny. Ay, inspiration ko, ang sa akin pag meron ko mini-makeup ewan ko kung inspiration ang tawag doon. Iniisip ko na ako yung may make-upan ko. Ako yung isi-shoot. So, pag halimbawa ang papakita sa akin, ay, napaka-demure lang nito, parang no makeup look o whatever. Talagang ako, ang gagawin ko, mukha ko yung may make-upan ko. Kumbaga, yung inspiration ko, yung sarili ko. Mataray daw ang makeup. Ano tawag doon? Yung makapal ang smoky. Oo, smoky. Yan, smoky ko din yan. Kumbaga, nagiging relax lang ako pag napaka super professional na at sanay na yung minimake-upan ko. Pero yung mga baguhan na bumati sa akin, inaano ko yan, nilalaro ko siya, yung gano'n na naman sila Kinakabahan. Yeah. Hindi malaman kung titingin sa baba o sa taas. Pag nilagay lipstick, nakikita mo nanginginig ang lips. Naaano ko kaya nire-relax ko sila. Hanggang dumating ng bago mag-gitna ng makeup ko, medyo nare-relax na sila. Okay. So, their inspiration is to make them feel relaxed naman. Importante yan. Okay, mula naman kay Christine de la Cruz ng Binangonan, Rizal. Good afternoon po sa Reyna at Diyosa ng mga Galorians. At pati na rin po sa mga guest nyo na sina Fanny Serrano at Ari Simangan. Hello. Tanong ko po kay Madam na naman. Madam Fanny. Naging madam na talaga. Alam nyo, ang sapatos ko, 6 na pares lang. Huwag nyo ko tatawagin madam. Mga texters, madam kayo talagang tawag na. Paano po ba ang tamang way ng pag-apply ng eyeshadow para po sa mga mata ko na may pagka-chinita? Medyo maliit po kasi yung eyes ko and I also wear glasses which makes my eyes appear smaller. Para naman po kay Mr. Simangan, ano po bang tamang placing ng lights and camera angle if you're aiming for a dramatic effect? Ano mo tong nag-text may alam sa Kay Tita Fanny muna. Alam mo kung maliit ang mata mo, ang buhay mo dyan, akala nila pag makapalang eyeshadow, lumalaki yung mata. Okay. Mali. It's a little eyeliner lang, yung bang konting eyeliner lang lagay mo lang yung sa pinaka-base ng lashes mo. Ang pinaka-importante is, mag-aral ka mag-car lash. Tapos mag-mascara ka, Okay. Up and down ng mascara, dun lang lumalaki na yung mata mo. Up and down? Up and down, pati sa baba, Ay, matry ko na nga. Ang eyeshadow, maski kamay mo lang yan, yung mga chinita, maganda dyan ang mga nasa kulay, earth tones. You're talking about brown. Brown lang. Light brown, dark brown, medium brown. Basta i-brown mo lang yan. Huwag ka nang para mag-deep set, ganun lang yun. Tapos pinakasimple doon, pag-aralan mo, paano ka mag-carlash ng maganda. Meron palang ganun pag-aaralan yun. Ayan, Chris. Maraming hindi marunong mag-carlash. Oh my gosh, isa ako doon. Natatakot sila o whatever. Kasi baka matusok, ganun. Baka hindi lang matusok. Tita, ilang seconds ba dapat nakaganon? Mga siguro yung nakaipit na gano'n. Mga 1 day. 1 day yan para wag na bumasa. Oh my God! Yung iba 2 days 1 day lang pwede na. Medyo malaki-laki na yung mata mo. 1 day lang. Kasama mo ng Monday kung may party ka ng Tuesday. Okay. Ari, yung tanong na, ano bang tamang placing ng lights and camera angle if you're aiming for a dramatic effect? Dramatic. Maraming placing. Maraming klase. Oo. Sa beauty shot na gano'n, I prefer na nasa top yung light. And then nasa top dito. Yeah, and then first, chine-check ko muna kung saan yung angulo ng subject o ng model. Kung saan yung pinaka-best na angulo niya, and then dun ko itututok yung ilaw para ma-eliminate yung shadows or ma-highlight. Ikaw ba nag-aral formally? Because Tita Fanny, apparently, biglang ganun na lang siya biglang. Parang diretso na siya agad. Magic lang yung nangyari. Did you go to a photography school? Did you study lighting? No, self-taught lang din.
puro self-taught. Sabi ko na, kami. now I therefore conclude it's a inborn talent. Hindi sila nagpunta sa eskwela na ganun-ganun na pagka-aral pat magme-memorize ka with all the exams. Hanapin ko yung inborn talent ko. Okay, wala naman kay Ninita ng Pasig. Good PM po sa inyo, Sir Fanny. Ano po masasabi niyo? Salamat sa Sir Fanny. Kasi kanina, madam. It's music to my ear. Ano po ang masasabi niyo sa study ni Caitlyn Jenner? Papaano niyo po ba may spot ang isang paminta? Ano po ba ang signs? Thank you po and more po. I don't understand the question. Paminta. Yung si Caitlyn Jenner, magpakatahilo daw tayo. Sige sir, ano ba ang ibig niyang sabihin nun? Mga kapatid lahat na nakikinig, huwag niyo akong tapunan ng ganyang question. Kasi ayoko na maganyang katanungan. Ano yun? Beauty tayo. Yung transgender na nagpalit ng nagpakababae na ngayon dating icon sa okay. Ano tawag doon? Yung champion siya sa football ba o what? Olympiad siya. Oo Kaya nga It's a matter of choice siguro. Kasi kung tatanungin niyo ako at sasagot ko sa ganyan ng katotoo, magkakaroon ako ng dalawang kaaway. Yung mga pros and cons. Correct. Ang hirap sumagot ng gano'n. Kaysa mag-walk out po ako, huwag niyo na akong tapunan ng ganyan tanong. Dahil may kanya-kanya tayong buhay. Kasi baka mamaya sumagot kayo, biglang mag-flood ng text, meron na kayo. Correct. Wag na po. Ang pinag-usapan natin dito, anak, beauty. Doon na lang tayo. Huwag na yung beauty ng iba. Beauty niya na lang ang pag-usapan natin. Oh my God! Peace! Okay. Wala kay Marvin Capil. Ay, gandang Rodel Manpilita. Hopefully, pagpalain pa po kayo. Mama Fancy. At marami pa po kayo matulungan, mga promising hairstylists and makeup artists. More blessing pa po sa inyo, Mama Fanny. Stay healthy and God bless. Gusto ko mag-comment sa dyan. Nag-iinit na tenga ko. You know what? Sa mga baguhan ito mapapayo ko, at makinig kayo mabuti. Ang talent mo as a makeup artist o hairdresser, hindi makukuha yan sa puro imported ang ilalabas mo dyan, ipinagyayabang mo, nag-aral ka sa abroad, sa ganito. International. No, tapos kung mag-attire kayo, parang napaka-knowledgeable nyo na. Ang dami ko nakikitang ganyan sa paligid ko, na pag naman nakita ko ang makeup nila, mas magaling pa mag-makeup yung security guard ko. Bawasan nyo ang ganyang image. Yes. Kasi nakakahiya na mayroong papatol sa inyo. Okay, akala nyo nakabenta kayo. Hindi na kayo nauulit kasi nakikita nilang katotohanan, miss lang pala kayo. Hindi pala kayo totoong talent. Yes. Ang pinaka-importante dyan, kahit ano suot mo, kahit ano ang gamit mo, yung kamay mo, i-cultivate mo yung talent mo yan at doon mo talaga pag-aralan mabuti. At sinasabi ko na sa inyo, sundin nyo mapag-aralan nyo mag-makeup at mag-makeover ng isang ugly duckling. Doon talaga makikita. Paano nyo mapapaganda yan? You know what? Gusto ko nga hamunin yung mga sinasabi ko yung mayayabang ngayon ng mga baguhan. Marami. Hinahamon ko sila, ang ilalaban ko lang sa kanila. Yung mga makeup artist ko sa parlor, hindi na ako. Kasi alam kasi sa ni Tita Fanny meron talaga ngayon na kailangan nilang sabihin kung talagang paano makita mo ang kanilang pag-angat sa sarili nila. Lalagay nila kung saan nag-aral, tas anong mga kakapasok mo pa lang sa salon, mararanasan mo lang, kasi mga gamit ko dito ay ganito. Ang yabang na nandating. Nangyari yan. Sasabihin nila, ito yung pinakagantong mahal. May mga ganun sila. Ito problema ko. Anong sinabi ko? Kasi ang totoo lang, di ba may allergic reaction ako sa ibang mga products na ganun ka matitindi. Yes, so, okay. Sinasabi ko sa kanila, it's not about your makeup, what you're using. Okay, mula naman kay Joy Bringuer ng Caloocan, wala na po bang balak mag-artista si Tita Fanny? Ako ba yan? Ay, bakit naman titigil? Ano po, Tita? Okay, sandali ha. Kasi may nagte-text na naman din sa akin. Dapat to. Okay. Ganito po yan. Namimiss kong acting, namimiss ko yung nasa harapan naman ako ng camera. Pero sa totoo lang, hindi ko nagugustuhan, suplado ko yung mga roles na ino-offer sa akin. Siguro kung gugustuhin ko lang, nasa mga teleseries ako ngayon. At sa mga indie film ako, madami. Kaya lang, pag pinag-aaralan ko, wala akong makitang moral lesson
na gagamitin nyo ako, gusto ko naman nasa isang pelikula ako na talagang paglabas ng tao, nag-iisip siya, meron siyang iniisip na yun ang panood niya, paano makakatulong sa kasalukuyang buhay niya. Opo. Yun ang gusto ko. Sa teleserye, hindi na talaga ako pwedeng puyatan. Yes. Kumbaga, nahihiya naman ako humingi sa kanila ng may cut-off time. Correct. Diba? May cut-off time ako. Kung pwede hanggang 12. Sino ba ako? Ang cut-off time doon lang sa mga big stars. I'm not a big star. Kaya I know kung anong placing ko sa showbiz Kaya, wag na lang. Kasi lalo pag nakita ko, wow, ang gandang casting to, pero kung ako magiging reason ng delay, wag na lang. Okay. Siguro makikita nyo ako, yung talagang hindi ko matanggihan, wag yung palakpasin nyo, panoorin nyo kasi may relevance yun. Maganda talaga. Maganda. Opo. Inintay ko nga lang ang offer ni Perlita Uli ko siya napanood sa nireview namin. Ang galing at na-nominate po kayo sa amin sa pelikulang Tarima. Maganda talaga yun. Maganda talagang pelikula yun. As actor ang nakuha ko dyan. Maganda talaga ho yun. Naku, sa totoo lang, ito pinag-usapan natin yan. Nangyelam ako talaga dyan sa pelikula. Meron akong talagang hindi ko feel kumbaga hindi totoo Basta istorya ng kabaklaan, minsan meron tinatawag tayo na tira lang, sandali, hindi ganyan sa tunay na buhay. Kailangan nalaman. Galing ako dyan naging buhay ko yan Kaya imbis na talagang pabayaan ko lang at magre-react ng negative ang mga manonood, sandali, ito ang dapat. Yung ginagawa ko. Pero tama po, ako natuwa na sinabi nyo na mamimili kayo. Kasi sa totoo lang, talagang kailangan natin ng mga pelikula na may relevance. Na pag-alis ng tao, may dala. So, kung sasacrifice nyo ang inyong oras sa inyong trabaho talaga na gusto para gumawa ng mga pelikula, tama naman ang sulit, hindi ba? Diyos ko, alam mo ba? Ang dami pa sana nating pag-uusapan pero kapos na tayo sa oras. Kapos na tayo sa oras. Question. Alam nyo, meron akong napuna dun sa kay Tita Fanny, yung isang artista nga na natouch ako sa inyo doon. Yung si Kiray. Ay, oo. Kaya ko sinisingit to, Rodel, na mag-extend tayo ng konting-konti na sana maintindihan tayo ng kasunod na program sa DWBL. It's because, Tita, nakita mo na parang, nabasa ko na nakita mo na parang may mga pumintas. Ayun, inaapi siya, pinapipintasan siya, naging personal na Kumbaga doon sa isang event na talagang worst dress siya, okay na yung worst dress, pero may pinintas na very personal. Hindi ko kilala si Kiray. Pinahanap ko sa ABS-CBN ng connection sa kanya. Nakita kami. At eto nakakatawa nung kausap ko narinig ko siya, Nay, si Fanny Serrano kaya talaga to? Pangarap lang. Hindi, baka hindi siya naniniwala ako yung kausap. And true enough, sabi ko, alika pumunta ka na dito anak. Nung pumunta sa parlor ko, nung makita ko siya, parang nagbago isip ko, parang wala ata akong magagawa sa mga Sinabi ko yung kay Kiray. Alam mo, sabi ko, Kiray, wala yata akong magagawa sa iyo. Alam mo, sabi niya, meron po, akala nyo lang wala, pero meron. Meron. Naku, yung start ng usapan namin yun, ay, ang ganda ng relationship kasi namin ngayon. Kasi nakita ko, and it's amazing. Doon makikita rin na yung collaboration with a photographer, no? Nag-transform talaga si Kiray. Tapos pagkita ko ng mga pictures, I said, wow. And that was the time, Tita Fanny, pinangarap ko na magpa-makeup sa'yo. Baka sakali naman na meron pang magagawa, di ba? Punta ka pakikiray. Baka naman sakali, di ba? Hindi ba yung last model namin ni Ari? Si Angel. Hindi ba si Angel? Talagang yung mga models ingit-ingit sa kanya kasi para siyang ka-level ng mukha ni Kiray, no? Pero matangkad siya. Kaya lang, pag na-makeover ko na, ayaw daw siyang make-upan ng mga ibang make-up artist sa mga fashion show. Nung malaman niyang ako nagme-make-up. Tita Fanny, ayaw akong make-upan. Bakit? Kasi daw baka pintasan mo lang. Sino nagme-make-up sa'yo? Siya na lang daw minsan. So ikaw, Ari, meron ka naman na pictorial na gano'n? Na parang pag tingin mo pala, may sinabi niya, wala ka nagagawa doon. Meron na rin nangyaring gano'n. Even though foreigner siya, ang ganda ng picture niya sa Facebook. Pero And then pagdating niya, parang
Sino to? Sino yung dumating? Ay, oh my gosh, ang Is this you? Ikaw ba yan? Ang cute-cute nila magsalita. Very, real. Oy, Oh my gosh, alam mo, sorry ho sa mga Part 2 na lang tayo. Babalik at babalik po dito Sorry si po sa mga Tita nag-text na hindi Fanny at nalabasa. si Ann. Nakita nyo naman pinagbabasa namin pero talagang Ang dami. kapos ng Mahigit oras. 1 million. Oo, tama. Oo. Ang Mr. dami. Fanny Serrano, it's an honor po. Ari Simangan. It's an Naku, hindi. Honored honor. kami at pinatulan nyo kami. Isa pang malaking karangalan po. Karangalan po talaga. And I Totoo think, po yun. That's Totoo all, po bro. yun. Alam mo sinasabing na-feel ng lahat na feel namin. Oo. Yes. Ari, Yeah, Ari, thank you very much. Ang ganda. Thank you. Ang first time ni Thank you. Ari na mag-radio, ha? Salamat Ngayon ka naman naman pumunta nag-radio? ka. Oo. First time no. Oo. Rodel, thank you very much. At sa mga nakinig sa amin, sana po may natutunan kayo. At sana masasabi niyo yung araw na to, I am beautiful. Yes. Okay. Hanggang bukas po, dito lamang sa inyong programang nakakaaliw at nakakabaliw, ang Showbiz Galore.